Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Tiningnan ni Chen Xinyu si Shen Yuan at namumula, sinabi, hindi pa ako nakasakay dati. Medyo natatakot ako eh. Sinabi ni Butler Jia, Xinyu, simple lang ang pagsakay ng kabayo. Ang mga kabayo dito ay napaka-gentle at masunurin. At saka, nasa likod mo lang ang iyong bayaw. Huwag kang mag-alala. Inabot ni Shen Yuan ang kanyang braso at sinabi, bumangon ka. Tumapak ka sa stirrup. Hinawakan ni Chen Xinyu ang kamay ni Shen Yuan at tiningnan ito. Habang sumasakay siya ng kabayo. Namumula si Shen Yuan at tiningnan ang likod ni Chen Xinyu, sinabi sa kanyang sarili, talagang top tier ang katawan ng aking sister-in-law Li. Habang hinahawakan ang malambot na mga kamay ni Chen Xinyu. Sinabi ni Shen Yuan, kumapit ka ng mahigpit. Magsisimula na tayo. Sinabi ni Chen Xinyu sa kanyang sarili, napakahiya ng posisyon na ito kasama ang aking bayaw Li. Sinabi ni Shen Yuan, tara na. Habang sumasakay sila, sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, huwag mong masyadong higpitan ang iyong mga binti. Ang mga kabayo ay hinuhusgahan ang nais ng rider sa pamamagitan ng kanilang mga kilos. Mas mahigpit ang iyong kapit, mas nasasabik ito. Subukan mong hawakan ang reins. Huwag mong gamitin ng masyadong maraming puwersa. Yumuko ng bahagya at ilipat ang iyong sentro ng grabidad. Kung hindi tama ang pakiramdam, maaari mong isulong ang iyong puwit ng bahagya pa. Sinabi ni Chen Xinyu sa kanyang sarili, sigurado ba ang aking bayaw na tinuturuan niya ako kung paano sumakay ng kabayo? Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, ang suggestive na posisyon na ito, ngunit talagang tinuturuan ko siya ng maayos. Sa distansya, sinabi ng cowboy, nakakadepress. Sinabi ng instructor, sino ang nakakaalam na pro-rider pala siya? Sinabi ng cowboy, ang mga taong pumupunta dito ay hindi kulang sa pera, lalo na ang isang lalaking may dalang ilang magaganda. Dahil kaya niyang kumita ng pera na hindi mo kayang kumita at makakuha ng mga babae na hindi mo kayang makuha, ang kanyang mga kasanayan ay malinaw na nasa ibang level. Sinabi ng instructor, akala ko ang nasa stands ay ang kanyang asawa. Hindi ko inasahan na nilalaro niya rin ang kanyang sister-in-law. Sinabi ng cowboy, ang mga mayayaman ay maruming maglaro. Manatili ka sa labas ng negosyo ng kliyente kung gusto mong manatili sa circle na ito. Sinabi ng instructor, tama. 1-0 minuto mamaya. Sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, nasasanay ka na ba? Ngayon maaari nating pabilisin ng bahagya. Sinabi ni Chen Xinyu, giddy up. Habang tinamaan niya ang crotch ni Shen Yuan ng kanyang perpektong malambot na likod. Sinabi ni Shen Yuan, maaari pa nating pabilisin. Habang namumula si Chen Xinyu. Sinabi ni Shen Yuan, mas mabilis. Mas mabilis? Sinabi ni Chen na mabilis matuto si Xinyu Li. Bumalik sa hotel. Tinanggal ni Shen Yuan ang kanyang shirt habang dumating si Butler Jia. Kumatok si Butler Jia sa kanyang pinto at sinabi, Ginoong Shen, pagod ka ba ngayon? Kailangan mo ba ng massage? Tumingin si Shen Yuan sa likuran, ipinapakita ang kanyang perpektong katawan, sinabi, talagang kailangan ko. Ang aking likod at aking puwit. Medyo magulo ang pagsakay ng kabayo. Nag-squeeze si Butler Jia ng lotion sa kanyang kamay. At nagsimulang mag-rub sa likod ni Shen Yuan habang sinabi, Ginoong Shen, gusto ko rin sanang itanong kung pupunta ako sa South Province kasama mo, ano ang magiging trabaho ko? Sinabi ni Shen Yuan, personal assistant. Ikaw ang bahala sa aking pang-araw-araw na buhay at paglalakbay. At saka, ang aking bahay, mga kotse, at mga storefront ay kailangan ng taong magbabantay sa kanila. At sinabi sa kanyang sarili, si Coach Liu ang dating humahawak ng mga bagay na ito, ngunit ngayon ay may mahalagang company business na kailangang asikasuhin. Kailangan ko ng mas profesional na assistant na magti-take over. Sinabi ni Butler Jia, kung ang mga bahay, kotse, at tindahan sa ilalim ng iyong pangalan ay hindi masyadong marami, dapat ko itong kayang hawakan. Sinabi ni Shen Yuan, hindi masyadong marami. Isang villa, 2 kotse, at isang tindahan sa ngayon. Maaaring dumami sa hinaharap, ngunit hindi ng husto. Sinabi ni Butler Jia, Ginoong Shen, hindi ako nag-aalala sa mababang sweldo. Nag-aalala lang ako na kung makakahanap ka ng mas magandang assistant sa hinaharap, itatapon mo ako. Sinabi ni Shen Yuan, huwag kang mag-alala. Maaari akong pangakuan na hindi ko kailanman itatapon ang isang babae na tapat sa akin. Sinabi ni Butler Jia, kung magtatrabaho ako para sa'yo, mabubuhay ba ako kasama ang iyong ibang mga babae?
Sinabi ni Shen Yuan, hindi. Ang aking sariling villa ay halos handa na para sa move-in. Doon tayo mabubuhay. Karaniwan, sila ay nananatili sa kanilang sariling mga lugar. Sinabi ni Butler Gia, okay. Magsusumite ako ng aking resignation kapag bumalik ako. Kung lahat ay maayos, maaari akong naroon sa loob ng 1 linggo. Sinabi ni Shen Yuan, Lane. Biglang may kumatok sa pinto habang tiningnan ni Butler Gia ang pinto. Sinabi ni Butler Gia, sa oras na ito si Binibining Chen ba? O ang mas nakababatang Binibining Chen? Sinabi ni Shen Yuan, magtago ka muna sa closet. Habang pumapasok si Butler Gia sa loob ng closet. Biglang pumasok si Chen Xinyu habang namumula at sinabi, Bayaw, may sasabihin ako sa'yo. Sinuot ni Shen Yuan ang kanyang shirt at sinabi, pasok. Sinabi ni Shen Yuan, ano ang problema, Xinyu? Habang sinasabi ni Chen Xinyu, masyado akong uminom kagabi, kaya hindi ko maalala ang mga bagay ng maliwanag. Naaalala ko lang na dinala mo ako pabalik sa aking kwarto. Naaalala mo ba ang nangyari pagkatapos noon? Sinabi ni Shen Yuan, huwag kang mag-alala, walang nangyari. Kahit na may nangyari, hindi magbabago ang aking opinyon sa'yo. Tumingin si Chen Xinyu sa ibang direksyon at sinabi, bayaw ako gusto kong magtanong sa'yo. Sinabi ni Shen Yuan, sige. Lumapit si Chen Xinyu at sinabi, bayaw ikaw, Li. Biglang pinagpalit ni Shen Yuan ang paksa. Habang tinitingnan niya ang ibang direksyon, sinabi, Xinyu dapat mong suriin ang iyong sarili bago lumabas ng nakapajamas. Okay lang sa akin, ngunit sa ibang mga lugar, mas mabuti kang maging mas maingat. Habang tinitingnan ni Chen Xinyu ang kanyang malalaking melons at namumula. At sinabi sa kanyang sarili, paano nangyari ito? Bakit ako lumabas dito ng walang bra? Ngayon lalo pang magkakaroon ng misunderstanding ang aking bayaw. Sinubukan niyang takpan at pisilin ang mga ito, sinabi, bayaw, talagang nakalimutan ko. Talagang nakalimutan ko lang Hinawakan ni Shen Yuan ang malambot na mga braso ni Chen Xinyu at sinabi, okay lang. Normal lang. Minsan ay nakakalimutan ko rin. Ngunit sa laki mo, mahirap sigurong bumili ng damit. Tumingin si Chen Xinyu sa ibang direksyon at namumula habang sinabi, hindi talaga madali. Minsan medyo naiinggit ako sa aking ate. Lahat ay maganda sa kanya. Sinabi ni Shen Yuan, naiinggit din ang iyong ate sa'yo. Mayroon kang mga bagay na wala siya. Si Butler Gia, sa loob ng closet, ay nagulat at sinubukang takpan ang kanyang bibig sa gulat habang namumula at pinagpapawisan. Sinabi sa kanyang sarili, anong klaseng baliw na usapan ito? Hinawakan ni Shen Yuan ang maliit na baywang ni Chen Xinyu at siya ay lumapit. Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw, bayaw, Li. Sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, wala akong ibig sabihin. Gusto ko lang tingnan kung nasaktan ka habang nagsasakay ngayong araw. Hayaan mong suriin kita para sa mga pinsala, okay? Tumingin si Chen Xinyu sa ibaba at namumula, sinabi, 1 o 2 maliit na pasa lang. Wala naman, bayaw. Itinaas ni Shen Yuan ang baba ni Chen Xinyu at sinabi, ganoon ba? Sigurado ka? Biglang may kumatok sa pinto. Biglang hinawakan ni Chen Xinyu si Shen Yuan at bulong, ate ba ang kumakatok? Bayaw, ano-ano ang gagawin natin? Turo niya sa kabinet at sinabi, bayaw, mas mabuti akong magtago muna. Kung makita ako ng aking ate dito, patay na ako. Sinabi ni Shen Yuan, buntong hininga, habang sinusubukan ni Shen Yuan abutin ang kamay ni Chen Xinyu para pigilan siyang pumasok sa kabinet, biglang binuksan ni Chen Xinyu ang mga pinto. Habang siya ay nagulat at pinagpapawisan. Tinakpan ni Butler Gia ang bibig ni Chen Xinyu at bulong, Xinyu, ako si Gia. Pumasok si Chen Xinyu sa kabinet. Habang namumula siya at sinabi ni Butler Gia sa kanyang sarili, ano ang tsansa nakakailang ito? Sinabi ni Chen Xinyu sa kanyang sarili, bakit si Butler G ay nasa closet ng aking bayaw? Binuksan ni Shen Yuan ang kanyang pinto at sinabi, Nana, ano ang ginagawa mo dito ng ganitong oras? Sinabi ni Chen na, opisyal na hating gabi na. Maligayang kaarawan, hubby. Ako ang unang nagsabi nito, di ba? Nagsimulang mag-off ang notification sounds mula sa kanyang ibang mga babae ng isa-isa mula sa telepono ni Shen Yuan. Sinabi ni Shen Yuan, syempre ikaw, Nana. Masaya talaga ako na narito ka para gugulin ang kaarawan na ito kasama ako. Habang mahigpit niyang yumakap kay Chen na. Sinabi ni Chen na, ang iyong regalo ay nasa bahay, gayunpaman. Isang sorpresa, kaya ipapakita ko sa iyo kapag bumalik na tayo.
Sinabi ni Shen Yuan, okay, bubuksan ko ito noon. Habang namumula si Chen Na at sinabi, Hubby, pwede ba akong magkaroon ng unang pagkakataon ng iyong ika-22 na taon? Habang nagkatinginan sina Chen Xinyu at Butler Jia. Sinabi ni Shen Yuan, paano bukas ng umaga? Sinabi ni Chen Na, ngunit gusto ko ngayon. Sinabi ni Chen Na, dito eh. At ipinakita niya ang kaunting balat at sinabi, o dito eh. At lumapit siya kay Shen Yuan at sinabi, kahit saan ay okay. Isipin mo ito bilang iyong unang regalo, okay? Sinabi ni Shen Yuan, si Jen. Habang nagulat at namumula sina Chen Xinyu at Butler Jia. Sinabi ni Chen Xinyu sa kanyang sarili, hayop ang aking bayaw, hindi ko alam na ganoon kapangahas ang aking ate. Sinabi ni Butler Jia sa kanyang sarili, ang dalawang magkapatid na ito ay kakaiba. Ang mas matanda ay nagbibigay ng live demo sa mas bata. Nakatipid si Ginoong Shen sa pagtuturo sa kanya. Baka dapat matuto rin ako ng ilang bagay. Gusto kong umasenso eh. Sinabi ni Chen Xinyu sa kanyang sarili, ano ang ginagawa ni Nana? Ano ang nangyayari doon na nagpapa-work up sa kanya ng ganito? Bulong ni Butler Jia kay Chen Xinyu at sinabi, Xinyu, pwede mo ba akong hayaang tumingin rin? Habang dinidilaan ni Chen na ang kanyang chupa chups. Sina Chen Xinyu at Butler Jia ay nanonood kung paano dinidilaan ni Chen na ang ilang candy at sinabi, Diyan i. 45 minuto mamaya. Lumabas si Chen Na at sinabi, magpahinga ka, hubby. Uwi na ako. Sinabi ni Shen Yuan, Lene, si Je. Habang isinara ni Shen Yuan ang pinto. Tumingin si Shen Yuan sa likuran at pinagpapawisan, sinabi, kayo dalawa, pwede nang lumabas. Binuksan ni Butler Jia ang pinto habang pinagpapawisan, at pinagpapawisan si Chen Xinyu habang sinabi, hingal. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, nagpip ba ang aking sister-in-law? Sinabi ni Chen Xinyu, sa pamamagitan ng paraan, Jia, bakit ka nasa closet? Sinabi ni Butler Jia, pagod si Ginoong Shen, kaya pumunta ako para bigyan siya ng message. Nagtago ako sa closet dahil ayaw kong magkaroon ka ng misunderstanding. Hindi ko inasahan na darating din ang iyong ate. Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw, Jia, pwede ba ninyong itago ito? Ayaw kong malaman ng aking ate. Sinabi ni Butler Jia, huwag kang mag-alala, hindi kami magsasalita ng isang salita. At sinabi sa kanyang sarili, sa totoo lang, malamang na alam na ng iyong ate. Nagpapanggap lang siyang hindi alam. At sinabi kay Shen Yuan, Ginoong Shen, kailangan mo pa ba ang message na yon? Kung hindi, alis na ako. Sinabi ni Shen Yuan, hindi, gawin na lang natin sa susunod na pagkakataon. Sinabi ni Chen Xinyu, kung gayon, bayaw, kailangan mo pa bang suriin ang aking mga pinsala? Habang ang kanyang heart rating patungo kay Shen Yuan ay nasa 72. Sinabi ni Chen Xinyu, biro lang. Aalis na ako. Pinagpapawisan si Shen Yuan sa kalituhan habang sinabi sa kanyang sarili, ha? Affection 72. Nadagdagan ba ang kanyang mga puntos dahil sa panonood ng live show? Kinabukasan. Sinabi ni Shen Yuan, Nana, ano ang nasa schedule mayon? Habang kumakain ng ilang noodles. Sinabi ni Chen na, sisiyasatin natin ang Blue Moon Valley sa araw, pagkatapos ay pupunta sa Old Town para sa ilang souvenirs ngayong gabi. Dapat iyon na ang lahat. Si Butler Jia, nagpapack up ng gear. Tumingin si Chen Xinyu sa ibang direksyon at namumula habang umiiwas at nagtatago. Sinabi ni Shen Yuan, Butler Jai, pagkatapos nating umuwi bukas, kailangan mong bumili ng ilang local specialties para sa akin dito sa Lijiang. Sinabi ni Butler Jia, ilang set ang dapat kong ihanda. Habang iniisip ni Shen Yuan ang kanyang mga babae, sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, na wala ako sa bilang bukod kina Nana at Xinyu, mayroong 8 pang babae. Sinabi ni Shen Yuan kay Butler Jia, 8 sets. Subukang huwag ulitin ang mga item sa bawat set. I-set ang budget sa 20,000 bawat tao. Sinabi ni Butler Jia na intindihan. At pinagpapawisan siya at sinabi sa kanyang sarili, alam kong maraming babae si Ginoong Shen, ngunit hindi ko inasahan na ganito karami. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, halos nakalimutan ko ang aking maliit na sekretary. Ayokong maiwan ang sinuman. Sinabi ni Shen Yuan, gawin nating 0 sets. At saka, maghanda ng 1 pang 0 souvenir sets na may 500 yuan budget para sa management ng kumpanya. Sinabi ni Butler Jia, nakuha, Ginoong Shen. Nanote ko na. Kapag tapos na ako mamaya sa pamimili,
ipadala mo sa akin ang address at aayusin ko ang shipping. Sinabi ni Shen Yuan, mukhang maganda. Habang sumasakay ng eroplano sina Shen Yuan, Chen Na, at Chen Xinyu, bumabalik sa Star City kinabukasan. Habang dumating sila sa gate 2 ng airport. Yumakap si Shen Xuan kina Chen Na at Chen Xinyu, sinabi, Bayaw, Xinyu. Sa wakas kayo ay bumalik. Miss na miss ko kayo, pinawisan si Shen Yuan at sinabi, Hoy, hoy. Sino ba talaga ang iyong kamag-anak na dugo? Habang magkasama sina Chen Na, Shen Xuan, at Chen Xinyu. Biglang dumating si Liu Menglu. At sinabi niya, Kuya. Lumapit si Shen Yuan sa kanya, at sinabi ni Liu Menglu, Miss na miss kita. Habang namumula siya. Sinabi ni Shen Yuan, napaka-thirsty mo. Sinabi ni Liu Menglu, para lang sa'yo, hehe, habang inaayos niya ang kanyang buhok. Nag-post si Liu Menglu at sinabi, espesyal kong isinuot ang mga innocent na damit na ito. Nagponytail ako ngayon. Mukha ba akong pure high schooler na gusto mo? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.